gusto kong simulan sa pagsasabing, ang buhay ay puno ng pagkakataon para tumulong sa iba, hindi ba? Bilang mga Kristiyano, likas na sa atin ang hangaring magbigay, magmahal at tumulong sa abot ng ating makakaya. Itinuro sa atin ni Jesus na mahalin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili at ipinakita niya kung paano ang tunay na paglilingkod ng walang hinihintay na kapalit. Pero may tanong ako, naranasan mo na bang tumulong sa isang tao, ibinigay mo ang iyong puso, oras at minsan pati pera, pero pagkatapos ay pakiramdam mo'y ginamit ka lang, naubos ka o hindi ka man lang pinasalamatan? Baka naramdaman mong sinamantala ang kabutihan mo o mas masahol pa, tinulungan mo silang magpatuloy sa maling gawain. Hindi ka nag-iisa, naranasan ko rin iyan. Ngayon, gusto kong sabihin ito sa iyo, hindi lahat ng tao ay dapat tulungan. Alam kong parang nakakagulat o hindi komportable pakinggan, pero ito ay ayon sa Biblia. Oo, tinuturuan tayo ng Biblia kung paano tumulong sa iba, pero tinuturuan din tayo kung sino ang mga hindi natin dapat tulungan. May mga pagkakataon na ang pagtulong ay hindi pagpapala kundi balakid. Ayon sa salita ng Diyos, may mga uri ng tao na dapat pag-isipang mabuti bago tulungan. Hindi dahil kulang tayo sa pagmamahal o malasakit, kundi dahil baka ang pagtulong ay salungat sa kalooban ng Diyos. Ganito kasi diyan, hindi lahat ng bukas na kamay ay dapat lagyan, hindi lahat ng pangangailangan ay ikaw ang dapat tumugon, at hindi lahat ng sigaw ng tulong ay tawag para sa iyo mula sa Diyos. Masakit man marinig, pero ito ang totoo. Kaya manatili ka rito dahil ngayong araw, pag-uusapan natin ang 7 uri ng tao na ayon sa Biblia ay hindi dapat tulungan. Hindi ito basta opinyon o personal na karanasan. Ang karunungang ito ay galing mismo sa banal na kasulatan. Maraming sinasabi ang salita ng Diyos kung kailan ang pagtulong ay tunay na pagpapala at kung kailan ito ay maaaring makasama sa kanila at sa iyo rin. At maniwala ka, kapag naunawaan mo ito, mababago nito ang paraan mo ng pagbibigay, ng pakikitungo sa iba, at ng pagsunod kay Kristo. Ngunit linawin ko lang, hindi ito tungkol sa pagiging malamig, makasarili o walang malasakit. Hindi ito tungkol sa pagsasara ng puso sa mundo. Ito ay tungkol sa tamang paraan ng pagtulong. Ang pagtulong ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng discernment, ang kakayahang malaman kung kailan ka dapat kumilos at kung kailan ka dapat umatras para ang iyong ginagawa ay magbigay kaluwalhatian sa Diyos at tunay na makabuti sa kapwa. Dahil kung mali ang paraan o maling tao ang tinutulungan, minsan mas nakakasama pa kaysa sa nakakatulong. Isipin mo ito, para kang sumusubok sa gipin ng isang taong nalulubog sa kumunoy, pero sa halip na mahila mo siya palabas, ikaw pa ang nahihila papasok. Ginagawa mo ang lahat para tulungan siya, pero ikaw naman ang unti-unting nalulunod. O kaya'y nagbibigay ka ng pagkain sa taong may kakayahang magtrabaho, pero ayaw at sa ginagawa mong iyon, lalo mo lang siyang hinihikayat sa katamaran. O kaya naman ay binubuhos mo ang yaman mo sa taong sinungaling at mapagsamantala. Ginagamit lang ang kabutihan mo para sa sarili niyang interes. Kita mo, ang pagtulong sa maling tao sa maling paraan ay hindi lang nakakapagod, pwede rin nitong hadlangan ang kanilang paglago, pagkatuto at ang paghahanap nila sa Diyos. Bakit mahalaga ito? Bakit kailangan nating pag-usapan ito ngayon? Dahil pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng mga yaman, oras, lakas, pera at malasakit at tinatawag niya tayong gamitin ang mga ito ng may karunungan. Kapag ginamit natin ang mga ito ayon sa kanyang salita, nabibigyan natin ng biyaya ang iba at napaparangalan natin ang Diyos. Pero kapag hindi, nanganganib tayong sayangin ang kanyang ipinagkaloob at baka pa natin sinusuportahan ang maling gawain ng iba at hindi iyan ang gusto ng Diyos para sa iyo o para sa kanila.
Sa video na ito, tatalakayin natin isa-isa ang 7 tiyak na uri ng tao na ayon sa Biblia ay hindi dapat tulungan. Para sa bawat isa, magbabahagi ako ng talata mula sa kasulatan na nagpapakita ng kalooban ng Diyos, mga halimbawa sa totoong buhay, para mas madali mong maunawaan, at ilang tanong na makakatulong sa iyong pagninilay kung paano ito naaangkop sa buhay mo. Pangako ko, sa pagtatapos ng video na ito, magkakaroon ka ng bagong pananaw tungkol sa tamang pagtulong na nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Kaya kumuha ka ng kape, maupo ka ng komportable, at sabay nating alamin ang karunungan mula sa salita ng Diyos. Maaaring mahirap ang mensaheng ito, pero naniniwala akong ito rin ay magpapalakas sa iyo. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin. Una, ang tamad at walang ginagawa. Sige, simulan na natin ang unang uri ng tao na ayon sa Biblia ay hindi natin dapat tulungan. Ang tamad at walang ginagawa. Masakit itong katotohanan dahil bilang mga Kristiyano, madalas tayong tinuturuan na maging bukas palad, tumulong kahit kailan at kahit kanino. Pero ang totoo, malinaw ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa panganib ng pag-tolerate ng katamaran. Pakinggan mo ang talatang ito, 2 Tesalonica 3:10. Habang kami kasama ninyo, ito ang aming tagubilin. Ang ayaw magtrabaho ay huwag pakainin. Napansin mo, hindi ito tumutukoy sa mga taong hindi makapagtrabaho dahil sa mahirap na kalagayan. Ang mga ganoon ay karapat-dapat sa ating malasakit. Ang tinutukoy dito ay yung mga ayaw magtrabaho, yung tumatangging magsikap pero umaasa sa iba para buhayin sila. Ang katamaran ay hindi lang masamang ugali, ito ay usaping espiritual. Nakaugat ito sa pagiging irresponsable, makasarili at kawalan ng disiplina. At kapag paulit-ulit nating nililigtas ang isang taong tamad mula sa bunga ng kanilang sariling mga desisyon, hindi natin sila tinutulungan, pinapalala lang natin ang kanilang problema. Sabi sa Kawikaan 10:4, ang tamad na kamay ay humahantong sa kahirapan, ngunit ang masipag ay nagdadala ng kayamanan. Sa madaling salita, ang katamaran ay nauuwi sa kakulangan, habang ang kasipagan ay may kaakibat na pagpapala. Kapag tinutulungan natin ang isang taong tamad, pinipigilan natin silang maranasan ang mga leksyon na magtutulak sa kanilang magbago. Isipin mo ito, may isang taong buong araw lang nakaupo, ayaw maghanap ng trabaho, ayaw tumulong sa bahay, pero palaging humihingi ng pera, pagkain o suporta. Maaaring makonsensya kang tumanggi dahil sa tingin mo nangangailangan sila, pero isipin mo rin kung patuloy kang pumupuno sa kakulangan nila, kailan pa nila mararamdaman ang pangangailangang magsikap? Kapag patuloy mo silang sinusuportahan, hindi mo sila tinutulungan, pinapahaba mo lang ang kanilang pagiging kampante. Huwag mo akong intindihing mali, may pagkakaiba ang taong dumaraan sa matinding pagsubok sa buhay at yung taong ginawang pamumuhay ang katamaran. Lahat tayo ay dumaan sa panahong kailangan natin ng tulong para makabangon at bilang mananampalataya, tinatawag tayong tumulong sa mga tunay na nangangailangan. Pero ang tamad na tao ay hindi gustong bumangon. Kontento na siyang paasa sa iba habang sila ang nagbubuhat sa kanya. May ibabahagi akong kwento, may kilala akong lalaki na laging nangungutang sa mga kaibigan at kamag-anak. Malusog siya, malakas at may pinag-aralan pero ayaw lang niyang magtrabaho. Tuwing may tumutulong sa kanya, ginagamit lang niya ito sa bisyo, pagkain sa labas o mga bagay na walang saysay. Hindi siya kailanman nagsikap para ayusin ang buhay niya. Hanggang sa isang araw, napansin ng mga tao sa paligid niya na hindi na pala nila siya tinutulungan, ginaganyak lang nila ang kanyang katamaran. Nang huminto silang magbigay, doon lang siya nagsimulang seryosohin ang paghahanap ng trabaho at pag-ako sa responsibilidad sa buhay niya. Kaya paano mo ito maia-apply sa sarili mong buhay?
Kung tumutulong ka sa isang taong kayang magtrabaho pero ayaw, baka oras na para umatras at hayaang harapin nila ang bunga ng kanilang mga desisyon. Tandaan mo, ang pagtanggi ay hindi pagiging masama, ito ay pagiging matalino. Sabi sa Kawikaan 11:15, ang katamaran ay humahantong sa matinding antok at ang taong walang sigla ay magugutom. Ginawa ng Diyos ang trabaho hindi lang para mabuhay tayo, kundi para tayo'y matuto, makapag-ambag at makahanap ng layunin. Kapag pinapayagan natin ang katamaran, baka tayo pa mismo ang humaharang sa plano ng Diyos sa buhay nila. May tanong ako sa iyo, may kilala ka bang umaasa sa tulong mo para makaiwas sa sariling responsibilidad? Kung meron, ipanalangin mo na bigyan ka ng Diyos ng karunungan at tamang pag-unawa. Hindi madali ang tumanggi, lalo na kung mahal mo ang isang tao. Pero minsan, ang pagtanggi ang pinaka-mapagmahal na bagay na pwede mong gawin. Tandaan mo, ang tunay na pagtulong ay dapat magpalakas, hindi magpalubha. Ngayon, pag-usapan naman natin ang ikalawang uri ng tao na ayon sa Biblia ay hindi natin dapat tulungan, ang mayabang at mapagmataas. Medyo masalimuot ito dahil ang kayabangan ay hindi laging halata. Minsan, nakatago ito sa ngiti o sa kagandahan ng pakikitungo. Pero sa kalaunan, lumalabas din ito. At kapag nangyari iyon, nagiging hadlang ito sa pagtanggap ng tunay na tulong. Ganito kasi ang kayabangan, pinaniniwala nito ang tao na hindi niya kailangan ng kahit sino, hindi ikaw, hindi ang iba, at minsan pati ang Diyos. Matindi ang babala ng Biblia tungkol sa kayabangan. Sabi sa Kawikaan 16:18, ang kapalaluan ay nauuna sa kapahamakan at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. Ang taong mapagmataas ay nasa delikadong landas at kahit gustuhin mo man silang tulungan, kadalasan ay hindi nila ito matatanggap ng tama. Bakit? Dahil ang kayabangan ay nagpapabulag sa kanila sa sarili nilang pangangailangan para magbago. Naranasan mo na bang tulungan ang isang tao na kunwari ay ayos lang ang lahat kahit halatang halata nang magulo ang buhay nila? Baka nagbigay ka ng payo, suporta o tulong, pero sa halip na pasasalamat ang makuha mo, ang bumungad sa iyo ay pagtanggi, palusot o minsan pa ngay galit. Ganyan kumikilos ang kayabangan. Madalas, ang taong mayabang ay tinatanggihan ng tulong dahil para sa kanila. Ang pagtanggap nito ay pag-amin na hindi nila kayang kontrolin ang lahat at hindi ito kayang lunukin ng kanilang ego. May isa pa akong talata para sa iyo. Santiago 4:6, sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mapagpakumbaba. Napansin mo, mismo ang Diyos ay laban sa mayabang. Kung ang Diyos ay kumakalaban sa kayabangan, bakit pa natin pipilitin ang pagtulong sa taong tumatangging magpakumbaba? Kapag sinubukan nating iligtas ang taong mayabang, maaaring hinahadlangan natin ang aral na itinuturo sa kanila ng Diyos. Isipin mo ito, may taong nalulunod, pero sa halip na abutin ang salbabida na inaalok mo, sinasabi niyang ayos lang siya at hindi niya kailangan ng tulong. Iniaabot mo na ang lubid pero tinutulak niya ito palayo dahil ang pagtanggap nito ay nangangahulugang pagtanggap din na siya ay nangangailangan. Ganyan ang mga taong mayabang. Hanggang hindi sila nagpapakumbaba, malamang hindi nila matatanggap, ma-appreciate o maisasaayos ang anumang tulong mo. May kwento ako. May isang lalaking nahirapang pinansyal dahil sa sunod-sunod na maling desisyon. May kaibigan siyang nag-alok ng tulong. Tinulungan sana siyang gumawa ng budget at makabangon muli. Pero tumanggi siya. Ayaw niyang may nagsasabi sa kanya kung anong dapat gawin o pinaparamdam sa kanyang wala siya sa kontrol. Sa halip na tumanggap ng tulong, patuloy siyang nangutang at inuulit ang parehong pagkakamali. Habang kunwaring ayos lang ang lahat, ang kayabangan niya ang nagkulong sa kanya sa paulit-ulit na problema at walang makakatulong sa kanya hanggat ayaw niyang tumanggap ng tulong. Kaya ano ang aral dito?
Kapag ang kayabangan ng isang tao ang humahadlang sa pagtanggap nila ng tulong, ang pinakamagandang magagawa mo ay ipanalangin sila. Ipanalangin mong buksan ng Diyos ang kanilang puso at mata sa katotohanan. Pero huwag mong sayangin ang lakas mo sa pilit na pagtulong sa taong hindi handang tumanggap. Minsan, ang pinakamahal na paraan ng pagtulong ay ang pag-urong para hayaan mong ang Diyos mismo ang kumilos sa puso nila. Tandaan mo ang Kawikaan 11:2, pagdating ng kapalaluan, dumarating din ang kahihiyan, ngunit ang karunungan ay nasa mapagpakumbaba. Narito ang tanong na pwede mong pagnilayan. May tao ba sa buhay mo na patuloy mong tinutulungan pero palaging tinatanggihan ang tulong mo dahil sa kanyang kayabangan? Kung oo, baka panahon na para pakawalan mo muna at ipagkatiwala siya sa Diyos. Hayaan mo siyang magpakumbaba sa kanyang sariling paraan at tamang oras. Tandaan mo, hindi mo tungkulin na ayusin ang buhay nila. Tungkulin mong ipanalangin sila at maging handang dumamay kapag bukas na ang puso nilang tumanggap ng tulong ng may kababaang loob. Ikatlo, ang walang utang na loob. Sige, dumako tayo sa ikatlong uri ng taong hindi mo dapat tulungan, ang walang utang na loob. Medyo mahirap itong tanggapin dahil bilang mga Kristiyano, tinuturuan tayong magbigay ng bukal sa loob, hindi ba? Pero tinuturo rin ng Biblia na ang pasasalamat ay tanda ng mapagpakumbaba at makadiyos na puso. Kapag tumulong ka sa taong walang utang na loob, para kang nagsasalin ng tubig sa basag na sisidlan. Kahit gaano karami ang ibigay mo, hindi ito mapupuno. Puntahan natin ang kasulatan. Sa Lucas 17:11-19, mababasa natin ang kwento kung saan pinagaling ni Jesus ang 10 ketongin. Isipin mo, 10 taong iniiwasan ng lipunan dahil sa sakit nila at sa isang himala pinagaling sila ni Jesus. Pero ang nakakagulat, isa lang ang bumalik para magpasalamat. Isa lang. Tinanong pa nga ni Jesus sa talatang 17, hindi ba't 10 ang pinagaling? Nasaan ang 9? Ipinapakita ng kwento na ito na hindi lahat ng nakakatanggap ng biyaya ay may pusong mapagpasalamat. Ang kawalan ng pasasalamat ay may mas malalim na kahulugan. Ito'y tanda ng pagiging entitled at kawalan ng pagkilala sa biyayang galing sa Diyos. Kapag ang isang tao ay hindi marunong magpasalamat sa tulong na ibinibigay mo, ibig sabihin ay hindi nila ito tunay na pinahahalagahan. At heto ang masakit na katotohanan, kung hindi nila pinapahalagahan ang tulong mo, malamang hindi rin nila ito pangangalagaan. Bakit? Dahil hindi nila ito tinitingnan bilang regalo kundi parang karapatan nila. Kaya nga may babala sa Roma, unang pahina 21, kahit kilala nila ang Diyos, hindi nila siya niluwalhati bilang Diyos o pinasalamatan, kundi naging walang kabuluhan ang kanilang pag-iisip at ang puso nilang mangmang ay naging madilim. May kwento akong nais ibahagi. Isang babae ang nagpatira sa kanyang kaibigan na dumaranas ng matinding problema. Binigyan niya ito ng matutuluyan, pagkain at tinulungan pang makahanap ng trabaho. Pero sa halip na magpasalamat, ang kaibigan ay puro reklamo sa pagkain, sa mga patakaran sa bahay, sa lahat ng bagay. Ni minsan ay hindi siya nagpasalamat at inakto niya na parang karapat-dapat siya sa lahat ng tulong na natanggap. Sa huli, kinailangan ng babae na paalisin siya, hindi dahil hindi siya nagmamalasakit, kundi dahil ang ugaling walang utang na loob ay unti-unting sumisira sa kanyang emosyonal at espiritual na kalagayan. Bakit ito mahalaga? Dahil kapag patuloy mong ibinubuhos ang iyong sarili sa taong walang utang na loob, maaaring maubos ka, mawalan ka ng kagalakan, at mapuno ka ng sama ng loob. At ang pagkakaroon ng kapaitan sa puso ay isang mapanganib na bitag. May babala sa Hebreo 12:15, tiyakin ninyong walang sino man ang mahuhulog mula sa biyaya ng Diyos, at walang ugat ng kapaitan ang tutubo na magdudulot ng kaguluhan at makakahawa sa marami.
Kapag tumulong ka at hindi ka pinasalamatan, madali kang masaktan, mawala ng gana, at magsimulang magkimkim ng galit. Pero hindi iyan ang nais ng Diyos para sa puso mo. Ang pasasalamat ay dapat dalawang panig. Nagpapala ito sa nagbibigay at sa tumatanggap. Paano mo malalaman kung ang isang tao ay walang utang na loob? Obserbahan mo ang kanilang pag-uugali. Pinapakita ba nila na pinahahalagahan nila ang ginagawa mo? Inaamin ba nila ang sakripisyo mo? O parang obligasyon mo lang ang tumulong? Kapag napansin mong palagi silang walang pasasalamat, baka panahon na para umatras at ipagdasal kung ang pagtulong mo ba ay may tunay na epekto. Tandaan, limitado ang iyong oras, lakas at yaman. Nais ng Diyos na gamitin mo ang mga ito ng may karunungan. Narito ang tanong na dapat mong pag-isipan. May tao ba sa buhay mo na paulit-ulit na hindi nagpapakita ng pasasalamat sa tulong mo? Kung oo, ipanalangin mong bigyan ka ng Diyos ng karunungan kung paano ka dapat tumugon. Hindi masama ang tumigil sa pagtulong sa taong hindi pinapahalagahan ang kabutihan mo. Ito ay tungkol sa tamang pag-unawa at pag-iingat sa puso mo laban sa kapaitan. Tandaan mo, ang pagbibigay ay dapat kagalakan, hindi pabigat. 4, ang masama at makasalanan. Ngayon, ang susunod na uri ng taong hindi mo dapat tulungan ay maaaring maging hindi komportable pakinggan, pero napakahalaga nito, ang masama at makasalanan. Bago tayo magpatuloy, linawin natin ito. Hindi ibig sabihin na hindi natin dapat mahalin ang mga makasalanan o ibahagi sa kanila ang ebanghelyo. Sa katunayan, si Jesus mismo ay nakisama sa mga makasalanan at tinatawag din niya tayong gawin iyon. Pero may malaking pagkakaiba ang pagmamahal sa isang tao at ang pagtulong sa kanila para ipagpatuloy ang kanilang kasamaan. Malinaw ang sinasabi ng Biblia, huwag nating suportahan o tulungan ang mga taong patuloy na namumuhay sa kasalanang sinasadya. Tingnan natin ang awit 1.1, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo sa upuan ng mga mapanlibak. Ipinapakita ng talatang ito kung gaano kahalaga ang pag-iingat sa ating samahan at kung sino ang pinipili nating tulungan. Kapag ang isang tao ay namumuhay sa tahasang pagtalikod sa Diyos, ang pagtulong sa kanila ng walang pananagutan ay para mo na ring sinasang-ayunan ang kanilang ginagawa. At sa totoo lang, kapag tinulungan natin ang isang taong lantaran ang kasalanan, pero hindi natin sila itinuturo sa Diyos, hindi natin sila talaga natutulungan. Bagkus, pinapadali lang natin para sa kanila na manatili sa maling landas. Halimbawa sa kasulatan sa 2 Kronika 19, 2, kinumpronta ni Propetang Jehu si Haring Jehoshaphat at sinabi, dapat mo bang tulungan ang masama at mahalin ang mga napupuot sa Panginoon? Dahil dito, ang puot ng Panginoon ay sumasa iyo. Nakipag-alyansa si Jehoshaphat kay Ahab, isa sa pinakamasamang hari sa kasaysayan ng Israel, at hindi natuwa ang Diyos. Ipinapakita ng kwento na ito kung gaano kaseryoso ang pagtulong sa mga taong nilalabag ang salita ng Diyos. Maaari tayong madamay sa bunga ng kanilang mga gawa. May kwento akong alam sa kasalukuyan, may isang lalaki na kilala sa pagiging pasaway sa buhay. Mahilig siyang magsugal, uminom ng sobra at palaging nasasangkot sa gulo. Palaging siya'y sinasalba ng kanyang pamilya, binabayaran ang utang niya, inaareglo ang renta at minsan pa'y nagsisinungaling para maprotektahan ang pangalan niya. Pero imbes na magbago, lalo siyang lumalim sa kasalanan dahil alam niyang laging may sasalo sa kanya. Ang tulong sa kanya ay hindi tulong. Ito ay naging dahilan para ipagpatuloy niya ang kanyang masamang pamumuhay. Kaya nga sinasabi sa Kawikaan 6, 16 hanggang 19, 6 na bagay ang kinamumuhian ng Panginoon, 7 ang karumaldumal sa Kanya.
palalong mga mata, sinungaling na dila, mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo, pusong nagbabalak ng masama, mga paang madaling tumakbo sa kasamaan, bulaang saksi, at ang naghahasik ng alitan sa magkakapatid. Kapag ang isang tao ay namumuhay sa kasalanan, maging ito'y panlilinlang, karahasan, imoralidad o tahasang pagsuway sa Diyos, ang pagtulong sa kanila ng walang pagtutuwid ay maaring makasama, hindi lang sa kanila kundi pati sa iyo. Ito ang mahirap. Minsan pakiramdam natin parang wala tayong puso kapag umiwas tayo sa taong makasalanan, lalo na kung mahal natin sila. Pero tandaan mo ito, ang tunay na pagmamahal ay hindi nagpapahintulot sa kasalanan. Ito ay nagtuturo patungo sa pagsisisi. Sabi sa Kawikaan 27, mas mabuti ang hayagang pagsaway kaysa sa tagong pag-ibig. Minsan, ang pinakamabuting paraan ng pagmamahal ay ang pagsabi ng totoo at hayaan silang harapin ang bunga ng kanilang mga gawa. Hindi ito pagtanggi, ito ay matibay na pag-ibig. Narito ang tanong na pwede mong pagnilayan. May kilala ka ba na tahasang nabubuhay sa kasalanan at tinutulungan mo sa paraang maaaring lalo pang pinapalala ang kanilang ginagawa? Kung oo, hingin mo sa Diyos ang karunungan at lakas ng loob para harapin ito. Tandaan mo, layunin mo ay hindi upang husgahan, kundi upang akayin sila patungo sa pagsisisi. At kung tumanggi silang magbago, ayos lang na umatras at hayaang ang Diyos ang kumilos sa kanilang puso. Minsan, ang paglayo ay ang tanging paraan para matauhan sila at makita ang tunay na pangangailangan nila sa Diyos. Ngayon, talakayin natin ang ikalimang uri ng tao na ayon sa Biblia ay hindi natin dapat tulungan, ang mangmang. Hindi ko tinutukoy dito ang isang tao na kulang lang sa kaalaman o nagkakamali paminsan-minsan. Dahil aminin natin, lahat tayo ay naging mangmang sa ilang bahagi ng ating buhay. Ang tinutukoy ko rito ay ang taong matigas ang ulo, ayaw makinig sa karunungan, paulit-ulit gumagawa ng maling desisyon at hindi natututo sa kanyang mga pagkakamali. Marami ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga mangmang at mahigpit itong nagbababala laban sa pagtulong sa kanila sa paraang lalo lang nagpapalala sa kanilang mapanirang ugali. Halimbawa, tingnan natin ang talatang ito. Kawikaan 26, 11, kung paanong ang aso ay bumabalik sa kaniyang suka, gayon ng mangmang na umuulit ng kaniyang kamangmangan. Medyo masakit sa imahinasyon, o diba? Pero malinaw ang mensahe. Ang isang mangmang ay paulit-ulit sa parehong maling gawi at walang balak magbago. Ito ang totoo. Kapag tumulong tayo sa isang mangmang, madalas nasasayang lang ang oras, lakas at mga yaman natin dahil hindi pa sila handang tumanggap ng tulong o karunungan. Naranasan mo na bang tumulong sa isang taong ayaw makinig? Baka binigyan mo na sila ng payo, iniligtas mo sila sa gulo, o itinuro mo na ang tamang landas. Pero pagkatapos ng lahat ng iyon, bumalik pa rin sila sa dating masamang gawain. Nakakainis, di ba? Pero tinuturo ng Biblia na ang pagtulong sa isang mangmang ay madalas walang saysay. Sabi sa Kawikaan 23, Siyam, huwag kang magsalita sa pakitungo sa mangmang, sapagkat hahamakin niya ang iyong mga salita ng karunungan. Narito pa ang isang makapangyarihang talata, Kawikaan 17, 12. Mas mabuti pang makatagpo ng oso na inagawan ng anak kaysa isang mangmang na nagpupursigi sa kanyang kamangmangan. Alam nating lahat kung gaano kapanganib ang isang inang oso kapag inagawan ng anak. Hindi mo talaga gugustuhing mapalapit. Pero ayon sa Biblia, mas malala pa raw ang makitungo sa isang mangmang. Bakit? Dahil hindi lang nila sinasaktan ang sarili nila, nadadamay din ang ibang tao. Ang kanilang padalos-dalos na kilos ay pwedeng magdala ng kaguluhan sa buhay mo kung hindi ka mag-iingat. May ikukwento akong karanasan. May kaibigan ako na sinubukang tulungan ang pinsan niyang laging gumagawa ng maling desisyon.
Ayaw nitong pinsan na magtrabaho ng maayos, inuubos ang pera sa sugal, at laging nanghihiram sa pamilya para pambayad ng utang. Sa tuwing tinutulungan siya ng kaibigan ko, mapaupa man ng bahay, pamili ng pagkain o pagbibigay ng payong pinansyal, nasasayang lang dahil bumabalik siya sa dating ugali. Sa huli, napagtanto ng kaibigan ko na hindi na siya talaga nakakatulong. Bagkus, lalo lang niyang pinapayagan ang pinsan niya na manatili sa kanyang maling gawi. Paano mo malalaman kung ang isang tao ay mangmang? Obserbahan mo ang kanilang ugali. Paulit-ulit ba silang nagkakamali nang hindi inaako ang responsibilidad? Binabaliwala ba nila ang payo at ayaw magbago? Kung oo, panahon na para umatras at hayaan silang maranasan ang bunga ng kanilang mga kilos. Sabi sa Kawikaan 14:7, lumayo ka sa mangmang sapagkat walang karunungan sa kanyang mga salita. Minsan, ang pinakamaibiging bagay na magagawa mo ay hayaan silang harapin ang epekto ng kanilang mga desisyon upang matuto at magbago. Narito ang isang tanong na dapat pagnilayan. Mayroon bang tao sa buhay mo na paulit-ulit na binabalewala ang karunungan at patuloy sa mapanirang mga desisyon? Kung meron, ipagdasal mong bigyan ka ng tamang pag-unawa. Tandaan, hindi mo tungkulin na ayusin ng isang taong ayaw namang magbago. Ang tunay na pagtulong ay nagbibigay lakas para sa pagunlad, pero ang pagtulong sa isang mangmang ay lalo lang siyang pinananatili sa kanyang kalagayan. Pang-anim, ang hindi tapat at mapanlinlang. Sige, pag-usapan natin ang ikalawang uri ng tao na hindi mo dapat tulungan, ang mga hindi tapat at mapanlinlang. Ito ang mga taong pinapalitan ang katotohanan, niloloko ang iba at gumagamit ng panlilinlang para makuha ang gusto nila. At ang totoo, mahirap silang makilala agad dahil madalas tinatakpan nila ang kanilang tunay na motibo gamit ang charm, papuri o kwento ng paghihirap. Pero malinaw ang sinasabi ng Biblia, ang pagtulong sa isang hindi tapat o mapanlinlang ay mapanganib para sa kanila at lalo na para sa iyo. Tingnan natin ang Kawikaan 12:22. Ang kasinungalingan ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit kinalulugdan niya ang mga taong tapat. Kinasusuklaman ng Diyos ang kasinungalingan dahil ito ay ugat ng panlilinlang at ang panlilinlang ay kabaligtaran ng kanyang katotohanan. Kapag tumulong ka sa isang hindi tapat, baka hindi mo namamalayan na sinusuportahan mo na ang kanilang maling gawain. At aminin natin, madalas gamitin ng mga sinungaling ang tulong mo para sa pansariling kapakinabangan, hindi sa sinasabi nilang dahilan. Ang mga mapanlinlang naman, eksperto sa paggamit ng emosyon. Alam nila kung paano ka papaniwalain na may pananagutan ka sa kanila, pero ang totoo, kontrol ang hanap nila, hindi pagbabago. Narito ang isang tunay na halimbawa. May isang lalaki na laging may pinagdadaanan daw na krisis sa pera. Tatawag siya sa mga kaibigan at kamag-anak, umiiyak at sinasabing mawawalan na siya ng tirahan o wala na silang pagkain ng kanyang mga anak. Sa bawat pagkakataon may tutulong, pero kalaunan malalaman nilang nagsinungaling siya. Hindi pala siya gipit, ginagamit lang niya ang pera para sa pagsusugal. Ang panlilinlang at manipulasyon niya ay nag-iwan ng sugat at sirang ugnayan. Sabi sa 1 Juan 4:1, mga minamahal, huwag kayong basta maniwala sa bawat espiritu, kundi subukin ninyo kung ito'y mula sa Diyos, sapagkat maraming bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Paalala ito na maging maingat. Hindi lahat ng humihingi ng tulong ay nagsasabi ng totoo at hindi lahat ng sitwasyon ay gaya ng inaakala mo. Bago ka tumulong, manalangin ka, humingi ng karunungan mula sa Diyos at suriin ang kanilang layunin. Ang mga hindi tapat at mapanlinlang ay kadalasang walang balak magbago. Hindi nila kailangan ng tulong para umangat. Gusto lang nila ng madali ang biyaya. At habang nagbibigay ka, lalo silang humihingi.
Binalaan din tayo sa Kawikaan 26, 24 hanggang 26. Ang kaaway ay nagpapanggap sa kanyang mga salita, ngunit sa puso niya ay may panlilinlang. Kahit pa siya'y magsalita ng maganda, huwag mo siyang paniwalaan, sapagkat sa puso niya'y may 7 kasamaan. Paalala ito na maging maingat sa pakikitungo sa mga taong may kasaysayan ng kasinungalingan. Paano mo mapoprotektahan ang sarili laban sa panlilinlang? Magsimula sa pagtatakda ng malinaw na hangganan. Maging matatag sa iyong mga desisyon at huwag magpadala sa guilt o pressure para tumulong kung alam mong hindi ito tama. Tandaan, ang pagsasabi ng hindi ay hindi nangangahulugang masama kang tao. Ito ay tanda ng karunungan at higit sa lahat, umasa ka sa Diyos para sa gabay. Sabi sa Santiago 1:5, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan nito ng sagana at hindi siya susumbatan. Tutulungan ka ng Diyos kapag hindi mo alam kung dapat ka bang tumulong o hindi. Narito ang isang tanong na maaari mong pag-isipan. Naranasan mo na bang matulungan ang isang tao pero sa bandang huli mo lang na-realize na nilinlang ka lang pala? Kung oo, pag-isipan mo kung paano mo haharapin ang mga ganitong sitwasyon sa hinaharap. Manalangin ka para sa karunungan at lakas ng loob na magtakda ng mga hangganan. Tandaan mo, ang mga biyayang meron ka ay galing sa Diyos. Ibinigay ang mga ito upang pagpalain ang mga tunay na nangangailangan, hindi upang suportahan ang panlilinlang. Ngayon, pag-usapan natin ang ikapitong uri ng tao na ayon sa Biblia ay hindi natin dapat tulungan, ang mga hindi nagsisisi. Ito ang mga taong ayaw aminin ang kanilang kasalanan, ayaw talikuran ang kanilang maling gawa, at ayaw managot sa kanilang kilos. Ang pagtulong sa isang taong hindi nagsisisi ay isa sa mga pinakamapanganib na bitag dahil madalas ang pakiramdam mo ay tama ang ginagawa mo. Pero sa katotohanan, baka pinipigilan mo ang ginagawa ng Diyos sa buhay nila. Malinaw ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kahalagahan ng pagsisisi. Sabi sa Kawikaan 28:13, ang nagtatago ng kanyang kasalanan ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod ay kakamtan ng habag. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lang basta pagsabing, sorry. Ito ay ang pagtalikod sa kasalanan at paglakad sa panibagong landas. Kapag tumanggi ang isang tao na magsisi, tinatanggihan nila ang awa ng Diyos at patuloy silang nabubuhay sa paghihimagsik. At kung tutulungan mo sila nang hindi binibigyang diin ang pangangailangan nila na magsisi, baka mas lalo mo pa silang hinihikayat sa kanilang maling ginagawa. Narito ang isang halimbawa mula sa kasulatan. Sa Hebreo 10:26 mababasa natin, sapagkat kung patuloy tayong nagkakasala matapos nating malaman ang katotohanan, wala nang natitirang hain para sa mga kasalanan. Isa itong seryosong paalala na ang sinadyang kasalanan ng walang pagsisisi ay isang mabigat na kasalanan sa harap ng Diyos. Kapag alam na ng isang tao ang katotohanan, pero pinipiling magpatuloy sa kasalanan, tinatanggihan nila ang biyaya ng Diyos. Sa pagtulong mo sa kanila sa ganitong kalagayan, baka sa halip na matulungan mo silang magsisi, mas lalo mo pa silang inaakay palayo sa Diyos. May ibabahagi akong totoong kwento. May isang lalaki na matagal nang nalulong sa bisyo. Mahal na mahal siya ng kanyang pamilya at gusto nilang makita siyang magbago, kaya't paulit-ulit nila siyang tinulungan. Binibigyan ng pera, binabayaran ng renta at inilalabas sa mga kaso. Pero sa tuwing tinutulungan siya, ginagamit niya ito para suportahan ang kanyang bisyo. Sa kabila ng mabubuting layunin ng kanyang pamilya, ang pagtulong nila ang siyang nagpapalubha sa kanyang kalagayan. Hindi siya huminto hanggat hindi na nila siya tinulungan, hanggang sa maranasan niya ang dulo ng lahat at kusa siyang humingi ng tulong.
Minsan, ang pinakamapagmahal na gawin mo ay ang umatras at hayaang maranasan nila ang bunga ng kanilang kasalanan. Narito pa ang isa pang makapangyarihang talata, Pahayag 3:19, kung saan sinabi ni Jesus, "Ang mga iniibig ko ay aking sinasaway at dinidisiplina, kaya't magsikap kayo at magsisi." Ang tunay na pag-ibig ay hindi nagpapalubha sa kasalanan. Ito ay tumatawag sa pagbabago. Kapag tinutulungan mo ang isang taong ayaw magsisi nang hindi hinahamon ang kanilang pag-uugali, hindi mo sila talaga minamahal. Sa halip, nagbibigay ka lang ng huwad na seguridad. Maari mo pang harangan ang disiplina ng Diyos na ginagamit niya upang ibalik sila sa Kanya. Paano mo ngayon haharapin ang isang taong hindi nagsisisi? Una, ipagdasal mo sila. Ipanalangin mong palambutin ng Diyos ang kanilang puso at buksan ang kanilang isipan sa katotohanan. Pangalawa, magsalita ka ng may pag-ibig. Sabi sa Efeso 4:15, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa pag-ibig, tayo'y lalago sa lahat ng bagay patungo kay Kristo. Minsan, kailangan ng isang mapagmahal na harapan upang makita ng isang tao ang pangangailangan nila na magbago. Pangatlo, magtakda ng hangganan. Huwag mong suportahan ang kanilang maling gawi at magtiwala kang ang Diyos ang kikilos sa kanilang puso. Narito ang isang tanong. Mayroon bang isang tao sa buhay mo na paulit-ulit sa kasalanan at ayaw magsisi? Tinutulungan mo ba sila sa paraang baka lalo lang nagpapalubha sa kanilang kalagayan? Kung oo, humingi ka ng karunungan sa Diyos kung paano ka maaaring umatras at hayaang siya ang kumilos. Tandaan mo, hindi mo tungkulin na ayusin sila. Ang papel mo ay ituro sila sa isang may kakayahang magbago ng puso. Bilang pagtatapos, tumulong ng may karunungan, magmahal ng malalim at parangalan ng Diyos. Napag-usapan natin ang maraming bagay at umaasa akong nakatulong ang mensaheng ito upang malinawan ka, mapalakas ang iyong loob at marahil ay natauhan ka rin kahit kaunti. Sa buod, binabalaan tayo ng Biblia tungkol sa 7 uri ng tao na dapat pag-isipang mabuti bago tulungan. Ang tamad, ang palalo, ang walang utang na loob, ang masama at makasalanan, ang mangmang, ang mapanlinlang at ang hindi nagsisisi. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang hamon at kung tutulong tayo ng walang pag-iingat, baka lalo pa tayong makasama sa kanila at sa ating sarili. Pero linawin natin ito, hindi ito tungkol sa pag-iwas, sa pagmamahal o pagsasara ng puso sa mga nangangailangan. Bilang mga Kristiyano, tinatawag tayong maging mahabagin, mapagbigay at mapagmahal. Pero tinatawag din tayong maging matalinong katiwala ng mga biyayang ibinigay sa atin ng Diyos. Sabi sa Kawikaan 4:7, ang karunungan ay pangunahing bagay, kaya't magtamo ka ng karunungan at sa lahat ng iyong pagtatamo ay magtamo ka ng unawa. Ang karunungan ang nagbibigay sa atin ng kakayahang kilalanin kung kailan ang ating tulong ay magiging pagpapala at kung kailan ito ay lalong makakasama. Ito rin ang nagtuturo kung kailan dapat tayong kumilos at kung kailan dapat umatras. Narito ang isang halimbawa. Isipin mong isa kang lifeguard na nakatayo sa tabing dagat habang may taong nalulunod sa tubig. Kung lalangoy ka agad-agad ng walang plano, baka mahila ka rin niya pababa at parehong malunod. Pero kung lalapit ka ng may pag-iingat, gamit ang lifeline, malinaw na tagubilin at pananatiling ligtas, maaari mong iligtas siya nang hindi ka napapahamak. Ganito rin ang prinsipyo sa pagtulong sa iba. Ang tulong mo ay dapat mag-angat sa kanila, hindi ka hatakin pababa. Ang pinakamahalagang bagay na dapat tandaan ay ito. Ang bawat desisyon na ginagawa mo ay dapat magbigay karangalan sa Diyos. Maging ito man ay pagtulong o pag-atras, ang layunin mo dapat ay luwalhatiin siya at ituro ang iba sa kanyang katotohanan. Sabi sa Mateo 6,
33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Kapag hinanap mo ang karunungan ng Diyos at isinunod mo ang iyong kilos sa kanyang salita, makakatiyak kang gagabayan kanya sa tamang mga desisyon. Bago tayo magtapos, iiwan ko sa iyo ang isang hamon. Maglaan ka ng oras ngayong linggo upang pag-isipan ang mga taong tinutulungan mo o sa tingin mo'y tinatawag kang tulungan. Tanungin mo ang sarili mo, ang tulong ko ba ay tunay na nakakatulong o lalo ko lang ba silang pinapalubha? Ako ba ay ginagabayan ng banal na espiritu o pinapaikot lang ako ng guilt at obligasyon? Itinuturo ko ba sila sa Diyos o sinusubukan kong maging tagapagligtas nila? Mahirap sagutin ang mga tanong na ito, pero napakahalaga nilang pagnilayan. At panghuli, tandaan mo ito, ayos lang na tumanggi, ayos lang na umatras at pagkatiwalaan ng Diyos na Siya ang kikilos sa buhay ng isang tao. Ang pagsasabi ng hindi ay hindi nangangahulugang wala kang malasakit o pagmamahal. Ibig sabihin nito ay ginagamit mo ang karunungang galing sa Diyos at sumusunod ka sa Kanyang salita. Magtiwala ka na ang mga plano ng Diyos para sa kanila ay mas maganda kaysa sa anumang tulong na kaya mong ibigay. Sabi sa Jeremias 20:11, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga planong hindi kayo besusugatan kundi pasasaganain, bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Minsan, ang pinakamabisang paraan ng pagtulong ay ang pagpapaubaya sa Diyos. Maraming salamat sa panonood ng video natin ngayon. Naway ang mensaheng ito ay nakapagbigay sa iyo ng inspirasyon, hamon at karunungang ayon sa Biblia. Kung tumimo ito sa puso mo, i-share mo sa comment sa ibaba. Gusto kong marinig ang iyong mga saloobin at karanasan. Hanggang sa muli, pagpalain ka nawa. At laging tandaan, tumulong ng may karunungan, magmahal ng totoo at hanapin palagi ang kalooban ng Diyos. Kita-kits!